Pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito at humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pag-unawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito ay iyong idaing. Ang aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihi mabuksan, at nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipe. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, Happy Valentine's Day po sa inyo. Maligaya at mabiyayang araw na mga puso, maligaya at mabiyayang araw ng pag-ibig. At dahil pag-ibig ang nangingibabaw na diwa sa araw na ito, pagnilayan natin ang pag-ibig batay na rin sa salita ng Diyos na ating napakinggan.
Tatlong bagay po ang nais kong linawin tungkol sa pagmamahal. Una po, ang pagmamahal ay pagdamay. Nakita natin at napakinggan sa Ebanghelyo kung paano ang isang utal at bingi ay nailapit sa Panginoong Hesukristo hindi dahil sa kanyang sariling pagsisikap lamang. Oo, naroroon malamang na malamang ang kanyang paghahangad na mapalapit sa Panginoon para gumaling. Pero ano ang kwento? Hindi siya lumapit na mag-isa. Hindi siya nag-attempt at nagsakripisyo na mag-isa. Siya ay dinala ng mga tao. Siya ay dinala ng kanyang mga kasama papalapit sa ating Panginoong Hesus. At doon siya nakasumpong ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Ewan ko, gaano pa po ba talaga sa atin ang nagmamahal hindi sa isang tao lamang o kaya ay sa ilang mga taong malalapit sa atin katulad ng pamilya at kaibigan. Sapagkat kapag pinag-usapan ng pagmamahal, lalo pa sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus, ang pagmamahal na ito, basta't may nangangailangan o basta't may pangangailangan, tumutugon ng pagmamalasakit at pagdamay. Hindi natin masusolusyonan ang lahat ng mga problema at pangangailangan ng ating kapwa, pero meron tayong magagawa. Sila'y damayan, sila'y samahan kung sino o saan masusumpungan ang solusyon sa kanilang problema at hinding-hindi natin sila iiwanan. Yung makaramdam tayo na may mga tao nagpapahalaga sa atin, dumadamay at nagbibigay ng ayon sa kanilang kakayahan para tugunan ang ating pangailangan, aba, isang mabisa at makapangyarihang pagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahal. Pangalawa, ang pagmamahal ay handa na yumakap at magtiis sa mga hindi karaniwan, kahit pa sa mahirap, kahit pa sa mga pagsubok at sakripisyo sa buhay. Sa totoo lang, diyan nasusukat ang pag-ibig. Ang pagmamahal kapag ang lahat ay okay, masaya, komportable, o sige, may pagmamahal. Pero kapag ang mga nangyayari ay hindi naayon sa ating inaasahan, pero naandoon pa rin tayo sa isa't isa, yun ang pagmamahal. Sapagkat sa kwento ng pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo, sa pipi at bingi na ating narinig sa Ebanghelyo, hindi po karaniwan ang kanyang ginawa. Kasi pwede naman, patungan ng kabay, i-pray over, o pinagagaling kita. Tapos na. At magaling ang bingi na pipirin. Pero ang ginawa ni Jesus, inilayo niya ang pipi at bingi. Pinasok niya ang kanyang daliri sa tainga. Parang okay pa yun eh. Pero yung dumura at ilagay ang dura sa kanyang dila, parang kakaiba yata ito. Pero ang pag-ibig, kahit hindi ayon sa ating mga karaniwang karanasan, ang pag-ibig, kahit na sa mga pamamaraan na hindi natin maipaliwanag bakit ganito ang pamamaraan ng pagpapagaling ng ating Panginoon, ang pag-ibig ay nagtitiwala. Ang pag-ibig ay hindi bumibitaw. Ang pag-ibig ay kumakapit sa minamahal at sa pinagtitiwalaan, kahit na ang nangyayari ay hindi ayon sa kanyang inaasahan o hindi ayon sa kanyang mga pinangarap o inisip sa buhay. Hindi naman kasi natin kontrolado ang mga mangyayari talaga sa atin sa buhay, di po ba? Sa ating pagkapasya na magmahal, ito bang ating minamahal ay laging kikilos, magpapasya ng ayon sa ating gusto? Hindi po. At diyan masusukat ang ating pagmamahal, malalim ba, tapat at totoo. Kapag ang ating minamahal ay hindi na sumusukat o kaya ay nakakaabot sa ating inaasahan at pamantayan, pero nagmamahal pa rin tayo, dumadamay at nagmamalasakit pa rin tayo sa Kanya, pagmamahal na tunay, dalisay at totoo. At panghuli, ang pagmamahal ay pagpapakababa. Hindi kailanman pinagmamalaki ng pagmamahal ang kanyang sariling mga pagsisikap at sakripisyo alang-alang sa minamahal.
Sa ibang pananalita, ang pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang pagmamahal ay hindi nagtutuos. Kaya naman ang ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, matapos niyang pagalingin ang lalaking bingina at utalpa, anong sabi niya? Huwag mo na itong sabihin sa ibang mga tao, pagkamat hindi niya napigilan. Pero ang punto, ang Panginoong Hesus, sa kanyang pag-ibig, iibig siya, gagawa siya ng mabuti, maglilingkod siya, magsasakripisyo siya, at hindi na kailangan pang makilala ng iba. Sa ating unang pagbasa po mula sa aklat ng Henesis, ito dapat ang magandang kwento ng pagmamahal. Ang pagmamahalan ni Eva at Adan. Diba? Sila naman ang unang babae at lalaki na nilikha ng Diyos, mag-asawa pa. Ang kanilang kwento ang dapat na maging huwaran ng pagmamahalan, lalo pa ngayong Valentine's Day. Kaya lang, alam naman natin ang kwento ni Eva at Adan. Nagsimula sila sa paraiso. Anong ending? Napalayas sa paraiso at kailangan nilang dumanas ng mga hirap at pagsubok sa buhay. Sapagkat ang kanilang pagmamahalan naroon siguro naman sa simula, pero hindi napanghawakan, hindi napalalim, hindi naingatan. At ang pagmamahal ay nauwi sa kung saan-saan. Anong sabi natin sa kwento sa Ebanghelyo? Yung pagmamahal ng mga tao doon sa pipi at sa bingi, nagmalasakit, dumamay. Kahit pwede silang lumayo. Kahit pwede silang wag na lang makialam. Hindi ko naman yan kaano-ano Pero sa kabila noon, dumamay sila. Ano nangyari kay Eva at Adan nung sila'y nagkasala? Di ba? Nagturuan sila at nagsisihan sa halip na pareho silang umamin at nagpakababa, Panginoon, patawarin mo kami. Pero hindi Nagsisihan sila. Nung tinanong si Adan, bakit mo kinain yan? Sinisi si Eva. Nung si Eva ang tinanong, edi sinisi ang ahas na tumukso sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi naninisi. Ang pagmamahal ay hindi naglalayo sa sarili o nagsasalba ng sarili at hinahayaan ng minamahal, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po. Pangalawa, si Eva at si Adan, hindi nila maintindihan bakit ang dami-dami namang prutas at lahat naman ay pinapakain sa kanila maliban lamang sa isa. Ang gusto nila lahat. Kasi ang iniisip nila, kung talaga kami mahal ng Diyos, kung talagang ito'y paraiso, bakit mayroong bawal? Ayun ang problema kapag hindi pagmamahal ang nangingibabaw. Kasi sa pagmamahal, kahit hindi mo naintindihan, kahit may limitasyon, at totoo naman, lagi tayong may limitasyon, igagalang natin at tatanggapin. Pero hindi Si Eva at si Adan ay nagrebelde sa limitasyon ay binigay sa kanila ng Diyos na lumikha sa kanila at nagbigay sa kanila niyang paraiso. Hindi pagmamahal ang pagre-rebelde sa kung ano ang plano ng nagmamahal sa kanilang Panginoon. At panghuli, hindi sila nagpapakababa. Kaya nga nila gustong kanin, yung pinagbabawal na prutas, ay gusto din nilang maging katulad ng Diyos. Kapag tayo ay nagsisisihan at nag-aabsuelto ng sarili, kaya nag-iiwanan, bahala ka na sa problema mo. Kapag hindi natin matanggap ang mga hirap, pagsubok, mga limitasyon sa ating mga relasyon, at kapag ang ating hinahangad ay pagtataas ng sarili, ay nako, kung sabihin man nating nagmamahal tayo, napakalaking pagdududa kung tunay na pagmamahal ito. Sana ngayong Valentine's Day ay hindi lamang tayo kiligin. Paano naman yung walang ka-Valentines at hindi kikiligin ang kanilang damdamin? Sana ngayong Valentine's Day tayong lahat ay matuto sa puso ni Jesus na nagturo, sumaksi at nagpatotoo ano ang pag-ibig na tunay at pangmatagalan at ang tunay at papagligtas na pag-ibig na sana'y ating ibahagi at pagsaluhan. At tanggapin po ninyo minsan pa ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.